Gusto mo bang mabuhay ng pinakamaganda? Karamihan ng tao ay iniisip na kailangan nilang gawin ng mas marami para magkaroon ng magandang buhay. Ngunit ang kabaligtaran ang totoo. Kailangan mo ng mas kaunting mga nakakalason na bagay sa iyong buhay. Dito, tatalakayin natin ang 11 bagay na tahimik mong dapat tanggalin mula sa iyong buhay. Kapag naalis mo na ang mga ito, mapapansin mo agad ang pagbuti ng iyong buhay. Pagbitaw sa mga tao. Ang unang bagay na kailangan mong tanggalin ay ang mga nakakalason na tao, maging sa pakikipagkaibigan o sa romantikong relasyon. Alam ng lahat na nagiging katulad tayo ng mga taong madalas nating kasama, ngunit maraming hindi alam kung paano wakasan ang masamang relasyon. Madalas nilang nararamdaman ang obligasyon na manatiling nakikipag-ugnayan kahit na nasasaktan sila. Kahit gaano pa kaganda ang mga nakaraang panahon, nagbabago ang mga tao. Kung ang isang tao ay humahadlang sa iyong buhay, nagdudulot ng sakit, o pinipigilan kang lumago, kailangan mo silang tanggalin. Putulin mo sila sa iyong buhay bilang tanda ng paggalang sa iyong sarili, at tandaan, hindi mo kailangan magbigay ng paliwanag kaninuman. Ang pagtatapos ng mga relasyong ito ng pribado ay nakakatulong sa pagpreserba ng dignidad at sa pagtanggap at pagpapagaling. Magnilay at harapin ang mga issue sa loob ng iyong sarili imbes na makinig sa opinyon ng lahat. Pagkawa sa sarili. Walang mas kapaki-pakinabang kaysa sa awa sa sarili. Maaaring maging mahirap ang buhay, ngunit ang pag-aawa sa sarili ay nagpapahina lamang at nagbibigay ng mga dahilan para mabigo. Maraming matagumpay na tao ang mas mahirap ang pinagdaanan kaysa sa iyo, ngunit hindi sila nagreklamo. Ginamit nila ang kanilang sakit upang magpatuloy. Imbes na magpakalunod sa awa sa sarili, gamitin ang iyong sakit upang magtagumpay. Malay na paggamit ng social media. Ang social media ay isang tabak na may dalawang talin. Maaari kang matuto, kumita ng pera, at pagbutihin ang iyong buhay dito. Ngunit maaari ka ring malunod at mawala ang sarili mo. Karamihan ng tao ay hindi gumagamit ng social media nang may malay, they just scroll through others' highlights, which harms their mental health. Limitahan ang iyong oras sa social media, gamitin ito ng may layunin at mag-focus sa iyong sariling buhay. Kung nararamdaman mong malungkot ka pagkatapos gamitin ang mga platform na ito, magpahinga at gawin ang mga bagay na kinagigiliwan mo sa tunay na mundo. Pagdududa sa sarili. Kapag hinahabol ang mga layunin, maaaring pumasok ang pagdududa sa sarili at sirain ang kumpiyansa. Karamihan ng motivational advice na "just believe in yourself" ay hindi nakakatulong kapag malakas ang pagdududa. Imbes na pilitin ang sarili na maniwala, kilalanin na kadalasan ay may dahilan ang pagdududa kung kulang ka sa kasanayan para maabot ang layunin. Isipin ang isang bersyon ng sarili mo na 2.0 na natupad na ang iyong layunin. Alamin ang mga kasanayan ng bersyon na ito at sikaping linangin ang mga ito. Pagbitaw sa sama ng loob. Maraming tao ang may kinikimkim na sama ng loob, maging laban sa iba o sa sarili nila, na nagiging hadlang sa tunay na kapayapaan. Ang sama ng loob ay maaaring maging makapangyarihang motivator, ngunit sa huli, sumisira ito sa kaluluwa. Matutong magpatawad hindi para sa iba, kundi para sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ang susi sa tunay na kapayapaan at kaligayahan. Alisin ang ingay. Maraming ingay sa paligid natin, mula sa balita hanggang sa social media. Minsan kailangan natin ng tahimik na oras. Patayin ang telepono, humanap ng tahimik na lugar, at mag-isip o mag-enjoy sa katahimikan. Makakahanap ka ng maraming solusyon sa mga tahimik na sandali. Iwasan ang patuloy na paghahambing. Ang patuloy na paghahambing ng sarili sa iba ay hindi produktibo at nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan. Ang bawat isa ay may kani-kanyang paglalakbay. Mag-focus sa iyong sariling pag-unlad at tagumpay imbes na sa iba. Yakapin ang iyong mga kalakasan at sikaping maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Iwasan ang tsismis. Ang tsismis ay nakakasira. Kapag nagsalita ka ng masama tungkol sa iba, pinapatay mo ang kanilang pagkatao. Ang mga negatibong salita ay mabilis kumalat at nagdudulot ng negatibong pagtingin. Imbes na makisama sa tsismis, palibutan ang sarili ng mga positibong tao at magtulungan na magkaroon ng magalang at produktibong pag-uusap. Pag-aantay para sa perpektong sandali.
Maraming tao ang naghihintay ng perpektong sandali para magsimula ng isang bagay, ngunit hindi ito dumarating. Gawin mo na lang ang kailangan mong gawin imbes na magpaliban. Huwag masyadong seryosohin ang sarili. Bagamat dapat seryoso at disiplinado ka sa iyong mga layunin, maglaan din ng oras para tumawa at mag-enjoy sa paglalakbay. Ang kasiyahan at tawanan ay nag-aalis ng stress at maaaring makatulong sa iyong mga layunin. Pagbitaw sa nakaraan. Maraming tao ang nabubuhay sa nakaraan, ngunit tapos na ito. Ang tanging dahilan para bumalik sa nakaraan ay upang matuto ng mga aral. Kapag natutunan na ang mga ito, magpatuloy na. Mag-focus sa kasalukuyan dahil ito ang tanging panahon na maaari kang magbago at pagbutihin ang iyong buhay. Kung gusto mong umangat sa buhay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli!